Hi guys! Welcome back! So for this video, mag-unbox po ulit tayo ng panibagong smartphone. So this time, ang i-unbox po natin ay itong Vivo V29. So ito po yung isa sa pinakabagong nilabas niya ni Vivo. So alamin po natin kung ano ba yung specs ito at kung gaano ba kaganda ang smartphone na ito. So tutok lamang po kayo. Okay, so itong Vivo V29, ang suggested retail price po niya ngayon ay nasa 24,999. So na-avail natin siya na may kasamang freebies. So yung freebies nga lang niya ay yung power bank. So hindi tayo nakaabot dun sa kanyang smartwatch. So alamin natin guys kung ano ba yung meron sa loob na to at kung ano ba yung kanyang specs. So unbox natin siya. Okay, so ito yung ating smartphone. And then dito, yung kanyang user manual. So yung quick guide. And then yung user manual. Then may kasama din po siyang jelly case. So, usually yung mga smartphone ngayon may mga kasama ng jelly case. And then ito yung kanyang power adapter. So sa kanyang power adapter, base dun sa website ng Vivo, ito po ay 80 watts fast charger. Okay? And then next, meron din po siyang kasamang USB cable, So ito po ay Type-C na. Nakikita natin guys, Type-C na po siya, And then yung kanyang SIM ejector. So ganun lang siya guys, yung naman niya, wala nang iba. So yun lang po. Then ito na yung ating smartphone. Okay? So, na-open na natin siya. So, tignan natin ngayon. Na-add na rin natin yung ating fingerprint. So, ito siya guys. Itong smartphone na to ay may size po na 6.7 inch. So, AMOLED display na po ito. So, check natin yung kanyang specs sa kanyang settings, So, tingnan natin. So, meron po siyang 12 GB of RAM. Yan. So, yung variant natin dito ay 12 GB of RAM plus 8 GB na expandable na memory. So ito po ay kakaltas, kukuha sa inyong storage. And then yung phone storage natin ay 256 GB. Naka Android 13 na rin po ito. And then yung kanyang processor is 2.4 GHz Snapdragon 778G. Sa 5G po yan guys. Unfortunately, itong model po ng kanyang processor ay may kalumaan na po. Pero maganda po yung processor na yan. So, maliban doon, ang kanyang refresh rate po ay nasa 120 refresh rate po ito, So, kita ko lang sa inyo guys. Yan, okay? So, dito, may nakalagay na smart switch. So, automatic po yan. So, mag-adjust 60 Hz or 120 Hz. Okay? So, sinet natin siya sa 120 Hz. Kaya makikita niyo yung smoothness, ng kanyang galaw. Okay, kung makikita nyo, na siya. Okay. And then, tignan natin yung kanyang physical appearance. So, dito sa baba, nandito po yung kanyang SIM ejector. Type-C USB port. Then, yung kanyang speaker. So, unfortunately, yung kanyang speaker po ay mono po yan. So, hindi siya stereo, guys, Ayan, makikita nyo. Okay, so sa kanyang gilid naman, nandito yung kanyang volume rocker, yung kanyang power button. Yung sa taas, mayroon ditong sensor. Hindi natin nalalaman kung anong sensor yan, Then sa right, sa kanyang left side, walang na ibang button yan. Then sa kanyang back side naman, ito po ay may triple camera, And then kung mapapansin niya, ito yung kanyang features, isa sa features ng Vivo na mayroon siyang sariling ring light. Maliban po yan sa flash, So, meron siyang ring light. Meron siyang ring light na pwedeng magamit nyo for photo mode, So, kung picture kayo at kung gusto nyo nang pagandahin, mas magandahin yung photo nyo sa light exposure,
pwede nyo pong magamit yan. So, yung kanyang camera, meron po itong 50 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, and then 2 megapixel depth sensor. Okay? Tapos, yung kanyang fingerprint, ayan, kung makikita nyo, under display na rin po. Ayan, kung makikita nyo guys, napaka-smooth po niya. Kung natin siya, titignan natin. Ayan. Maganda po siya at napakabilis, napaka-responsive po niya. Ayan, kung makikita nyo, no? And then, kung sa games naman, pagdating sa games, maganda din po ito, no? So, titignan natin, ito try natin siya sa games. Okay, so ayan guys, ano? Na-login natin yung ating account dito. So, dito, meron din siyang game mode. Ayan, kung makikita nyo, naka-boost, binoost natin siya. Pero, pwede nyo din pong gamitin yung balance mode. Ayan, so, para makatipid kayo mas sa battery. So, kung i-boost nyo naman, medyo mas consume nga lang siya ng aming battery. And then, sa kanyang settings, kung mapapansin nyo po, meron po siyang super. Ayan, sa kanyang frame rate. And then, sa graphics naman niya, pwede nyo i-adjust to ultra. Ayan, nakita nyo, no? So, yan siya guys. At na-try na rin natin siya laruin at napakabilis, napaka-smooth po niya, no? Okay, so regarding naman sa kanyang charging speed, ay makakapag-charge ka po dito ng 50% within 17 minutes. So, ganun po siya kabilis guys. Since na yung kasama niyang charger ay 80 watts charger po ito. So, napakabilis po niya. At kaya niya mag-charge, full charge within 1 hour or less than an hour. So, yun po yung na-experience ko base sa cellphone na ito, base sa smartphone na ito. So, kung makikita natin dito guys, ay nakalagay na po dito sa kanya fast flash charge, ano yan. So, ganoon siya kabilis guys. Kung gusto niyo ng mga smartphone na mabilis mag-charge, isa po ito sa mga i-recommend ko.